Before we start, this video is sponsored by no one. Wala naman kasi akong sponsor. Kumusta? I'm Avard Joseph and welcome to Lucid Worthy Recap Weekly Edition number 142. We have tons of covered since last week, so skip the chances provided if it piques your interest and subscribe to the channel kasi wala namang masama, di ba? And let's get on with the video. VP Sara sinampal ng 3 impeachment complaints. What do you get when you bail out early sa unity matchup nyo na pinilit mong i-push Hindi ko na love you, BBM. I love you, BBM. kahit na yung tatay mo nga ayaw? No, I cannot because nandyan si Marcos. Hindi ako believe na he's really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Dalawa na lang yan sila sa political horizon. Yun, nagtataka rin ako kung bakit na suddenly naging fascinated ang tao. Ako hindi lang ako, I cannot mention his name kasi wala man ako doon. But as a mayor, no, alam ko na yung mga mayaman sa Davao, pati yan siya humihirit ng cocaine. Cocaine lang naman. Wala akong sinabing siya. Cocaine. Pinanalo mo, tapos kinalaban mo agad habang nasa poder pa, habang nasa kapangyarihan pa. May issue ka pa sa confidential funds, bribery, testigo na madriyaga, at unexplained wealth kasama ang pinakamalinaw sa lahat. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Sinampal na ng 3 magkakasunod-sunod at, to be honest, rehashed na impeachment complaints si VP Sara Duterte mula sa Makabayan Bloc, Akbayan Party List at mga religious groups. This comes after the Supreme Court decision sa motion for reconsideration ni Romualdez that declared the unconstitutionality ng proseso. And may I remind you, yung proseso lang ang sinasabi nilang unconstitutional, hindi yung mismong grounds for the impeachment cited in the impeachment complaints sa 4 na yun. With full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Only one impeachment can be initiated
and that initiation begins with a one-third endorsement or a referral. That is exactly what the House did. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Let me say this with candor. A government of laws cannot allow any branch to become the judge of its own accountability. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. Pero teka lang, bakit yung naunang dalawang impeachment complaint laban kay Sara ay i-file noong February 2? Hindi ba ang sabi ng Supreme Court noong July last year na February 6, 2026 pa malilift yung 1-year impeachment bar? The Supreme Court has ruled that the House impeachment complaint versus VP Sara Duterte is barred by the 1-year rule and that due process or fairness applies during all stages of the impeachment process. The court said it is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her. But any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. Well, ganito kasi yun nangyari. Kumambyo ang Supreme Court sa kanilang decision. Nung una kasi ang sabi nila, ang dahilan daw kung bakit unconstitutional ay dahil hindi na aksyonan and even the due process ang unang 3 impeachment complaints matapos ang 10 session days as it was deemed initiated. Kumbaga, nag-umpisa yung impeachment process the moment na lumagpas sa 10 session day limit na hindi nabigay sa Committee on Justice ang naunang impeachment complaints. Nagbago. Talagang kung isipin mo parang nagbago tapos meron pa silang dinagdag na kailangan ibigay mo sa House of Representatives yung mga ebidensya raw, which is stricter kaysa dun sa unang understanding at interpretation ng Supreme Court rules lalo na sa impeachment. And bakit kaya sinabi na parang masyadong pinahirapan lalo ang impeachment process? Well, nagbago kasi. Ang interpretation, kapag sinabing 10 session days, pwede mag-span over multiple days ang isang session day. Ngayon, kapag sinabing session day with regards to impeachment, isa siyang calendar day kung saan may session ang Kongreso. So, dahil ang pasok ng mga congressman natin, 3 araw sa isang linggo, that means 3 session day ang nauubos kada linggo with regards to impeachment. First, the first 3 impeachment complaints filed in accordance with the first mode of initiating an impeachment, that is, Article 11, Section 3, Subsection 2, were not placed in the order of business within the required 10 session days. It further elaborated that an impeachment complaint filed in accordance with the first mode of impeachment, which is Article 11, Section 3, Subsection 2, is deemed initiated for purposes of the 1-year bar in Article 11, Section 3, Subsection 5 when A. A properly verified and endorsed impeachment complaint is referred to the Committee on Justice. B. A properly verified and endorsed impeachment complaint is not placed in the order of business of the House within 10 session days, or referred to the Committee on Justice after it has been put in the order of business within 3 session days, as required by Article 11, Section 3, Subsection 2 of the Constitution. So, base sa interpretation ng 2 impeachment complaints ng Makabayan at Takbayan, yung 10 session days na yun na-expire noong January 2025 at hindi deemed initiated noong February 6 as was the Supreme Court decision last time. Well, yun din ang akala namin doon sa original decision ng Korte Suprema at nabanggit February 6. Pero dito sa decision nila sa motion for reconsideration, nag-iba ang bilang nila ng session days, or at least yun ang basa namin, na it's now a calendar day na kung saan may session ang Congress. Alam naman natin dito sa Kongreso minsan, 3 araw na nagsisesyon, pero 1 araw ang bilang pag hinihinto mo yung relo, di ba? Sa kanila, based sa decision na to, hindi, bibilangin namin yun na 3 days. Kaya ngayon, January 15, nag-lapse ang 1-year bar. So sa totoo lang,
January 16 actually, pwede na pala. Kaya lang, late naman na namin nakita yung desisyon the other day lang. So kung ganun pala, pwede na mag-file anytime after January 15 at ito ngayon yung pinaka-opportune moment para sa amin para i-file yon. So we're following the Supreme Court decision. We're following the Constitution and the rules. Kaya in this case, tamang-tama ang pag-file nitong complaint na ito. It is within the Supreme Court decision and after the 1-year bar. Pero don't worry guys, dahil yung pangatlong impeachment complaint, final nung February 9 and kasama pa rin yon para lang sure na hindi magkakaroon ng panibagong komplikasyon sa Supreme Court. Pero tingin nyo ba talaga may chance to? I mean, first off, the administration is mired by corruption. Kumbaga, it's like the pot calling the kettle black. Ikaw, hipokrito ka. Kasi ikaw meron ka rin korupsyon pero anong ginawa ng mga kaalyado mo sa Kongreso? Binasura nila yung impeachment complaints laban sa'yo. Tapos yung sa akin, dahil kalaban mo ako, ipupursu nila? Now, kahit nasabihin nating most na mga pumirma sa impeachment ni Sara last year ay hindi natanggal sa pwesto, alam nating may mga alegasyon na binayaran lang ang pirma ng mga yan. Na dahil malapit na ang eleksyon, they dangle the ayudas yung mga programa at mga pondo para magkaroon ng pondo yung mga tatakbo ulit for their re-election sa Kongreso. And honestly, I believe it. Kahit na hindi outright sinabi yon, malamang may unspoken understanding dyan sa House of Representatives na kapag pumirma ka dito, well, magkakaroon ka ng mga pondo para sa distrito mo, which, pwede kang makakuha ng kickbacks, lalo na sa mga ayuda-ayuda, which is the best social programs para sa mga pool politikos. Now, imbes na protektahan at sagutin yung mga inaakusa laban sa kanya, VP Sara defaulted to the age-old tradition ng kanyang pamilya of ad hominem at red herring attacks na popular sa kanyang mga supporters. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa.
na sabihin nating totoo yung sinasabi niya na gusto lang tumakbo ni Risa sa pagkapresidente sa 2028. Mapapatahimik mo siguro sila kung sasagutin mo yung sinabi nila, pero hindi eh. Kung hindi mo ifo-falsify yung akusasyon laban sa iyo, you should not have made the video in the first place kasi nga, imbes na atakihin mo yung kanilang mga akusasyon, inatake mo yung nasa likod nung mga nag-aakusa laban sa iyo. You can say na you're an unbothered queen. Ang problema lang kasi dito, yung complainants kay Sara, malamang mas malayo ang mararating kumpara sa complaints kay Marcos. Pero alam na natin yan, lalo na at hawak pa rin ng mga kaibigan ni Marcos ang House of Representatives. This will be seen lalo na sa mata ng publiko at again, optics very in general, lalo na sa mga DDS, na isa itong kangaroo court na politika lang talaga ito at hindi talaga ito in pursuit of the truth, in pursuit of accountability. Yung kanyang impeachment complaint sa may substance, tinapon pa rin. Hindi magiging katiwa-tiwala itong trial na ito. Kahit na anong sabihin mo, kahit na gaano karaming ebidensya ang ibigay mo. Because that's what the DDS are. Like it or not, si Sara Duterte ang malamang sa malamang frontrunner at magiging presidente sa 2028, blowing the competition out of the water. At kung ipupursue nyo talaga itong impeachment complaints na ito, actually hindi ko sure kung magkakaroon ng people power again. Kasi nga again, yung mga DDS hindi naman sila mobilizado. Marami silang boto, sure. Pero do we really think na si Sara would rally people up to the point na lulusuben ang Malacanang, lulusuben ang Senado sa trial nila, lulusuben ang House of Representatives? Hindi natin alam yan. Pero hindi natin alam, malay mo talagang sa sobrang lakas ng hatak ng mga Duterte, lalo na sa mga troll farms nila at sa basically the DDS base in general, hindi natin alam kung ano ang mangyayari. All we can do right now is to see where the wind will blow. Kasi nga, again, hindi natin alam ang magiging dinamika ng politika. Dahil hindi natin alam kung sino ba yung mga lilipat ng allegiance. Sino ba yung lilipat ng loyalty. Sino yung mga magiging balimbing. Sino yung mga lilipat. Sino yung mga congressman na pipirma. At sino yung mga congressman na hindi na pipirma. Kahit na, again, parehas lang naman. Magmumukha talaga sila na parang binayaran talaga sila. Na yung mga congressman, katulad ka na sinabi ko kanina marami ang na-re-elect. Now, malalaman natin kung yung 200 plus na congressman na yun na pumirma sa impeachment ni Sara will sign the petition again. Because if not, then either takot sila sa isang Sara Duterte presidency, lalo na at marami ang allies ni Duterte sa Senado, or talagang binayaran sila para sa kanilang pirma. Bongo Bato de la Rosa kakasuhan ng ICC. Nawa nung mangyayari kung ikay kumapit sa isang strongman na populista at the height of his career, through thick and thin, to richer or even richer, na may homicidal tendencies, burarang bibig, at mga maanghang na pananalita. Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin nire-recognize ang ICC kasi hindi natin membro. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit!
gusto ko tawagan. Putang ina ka, umuwi ka na. Mr. Obama, you can go to hell. Putang ina, mamurahin kita dyan sa... I will be a dictator. No doubt about it. But only against the forces of evil. Criminality, drugs, and corruption in government. Pinangalanan na ng International Criminal Court sina Senador Bongo at Bato de la Rosa among others bilang mga co-perpetrators o katuwang ni Duterte sa pagsasagawa ng mga krimeng kinakaharap niya ngayon sa ICC. Now if you've been living under a rock, halos 1 taon na ang nakalipas since mapalipad si Duterte from the Philippines to the ICC in The Hague, the Netherlands, sa kasong crimes against humanities regarding his war on drugs campaign at the alleged Davao Death Squad at nung siya pa ang mayor ng Davao. Pag nagkapanahon akong uli na magtakbo ako ng mayor, maminos-minos talaga lang I will do the same thing again and again and again basta nandyan yung truth. Meron akong death squad 7, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko, patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Bakit mo isakripisyo yan sila? Kaya protektado ko yan sila. Pagka in the fulfillment of duty, sabi ko sa kanila, magpakamatay ako sa inyo. Pero pag nag-abuso kayo, nagpatay kayo ng tao, nag-hold up kayo, nag-kidnap kayo, putang ina, ako mismo ang papatay sa inyo. Hindi naman death squad. Basta alam ng tao sa Davao na nandyan ako at magkamali ka and you commit a heinous crime at walang mapuntahan yung agrabyado, ako yan. And then how do you remedy the situation, Mr. President? Or how did you remedy those situations na nalapitan ka? When I am called for another investigation, sir, sabihin ko, hindi ko man ito drama. Tanungin niyo ako ulit, tapos, my experience, 73 years old na ako, sir. So, in a few years, 2-3 years, may sakit na rin ako. Gusto ko iwanan yung lahat para malaman. Nag-file kasi si dating Senador Trillanes at Magdalao Representative Alejano noong 2017 ng isang supplemental communication sa ICC, basically signaling na they will be cooperating through updates, yung mga pagbibigay ng mga updates, ongoing crimes, or yung kung ano man, basically resources para i-corroborate yung mga alleged at mas pinalawak raw na pagpatay sa mga suspects without fair trial ng Duterte administration. Pero ito lang ang sasabihin natin. At least binalaan kayo ni Trillanes. Ayaw nyo lang siguro talagang makinig na bilang na ang mga araw niyo dahil konti na lang, ilalabas na ang inyong mga arrest warrants. Pero yung mga hindi nag-cooperate, baka within the next few days o weeks, may issue na sila ng blue notice ng Interpol or yung blue diffusion na tinatawag nila, diffusion. So, ito yung questionin sila sa mga immigration counters ng kung saang bansa man sila lilipad. Yung sila Bato, Duterte, Sara, Bongo, and
ano sila eh, primary suspect sila eh. Hindi na sila kailangan bigyan ng pagkakataon na mag-cooperate kasi sila yung mga principals na akusahan. Now, ilan sa mga sinasabing kasabwat daw ni Duterte ay the following. Senador at dating pambansang photo bomber Bongo na naging loyal aide ni Duterte for decades to come simula nang siya ay maging congressman, mayor ng Davao City at presidente ng Pilipinas. The next 3 years po, susuportahan ko si Pangulong Duterte sa kanyang mga programa, mga legislative agenda. At gaya ng sinabi ni Pangulong Duterte, even it would cost his freedom someday, ay gagawin niya po ang lahat para sa Pilipino. Ako naman, dahil alam ko pong ginagawa ni Pangulong Duterte ang kanyang trabaho para sa Pilipino, sasamahan ko po siya kahit saan. Kasama rin nila si Senador at dating PNP Police Chief / Architect ng Oplan Tukhang, Bato de la Rosa, na ngayon nagtatago na dahil sinabi ni Ombudsman Remulla may warrant na ang ICC laban sa kanya. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sabihan mo, sige ka lang ngak dyan ng ICC. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. I have it on good authority. Oo. Kasi public interest Tama. program to, that the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. I have it on good authority. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Na kaya na-late ako, may binarita lang sa akin. Nagtrabaho ka muna. Trabaho muna. Kasama pa ang ibang mga dating PNP chief na nagtrabaho rin sa Davao, which could have some connection sa naunang Davao Death Squad tulad ni na former Police Chief Vicente Danao, Camilo Cascolan, Oscar Albayalde. Senator, may I... yes, sir. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Literally, hindi mo sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. So, pag sinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang gano'n isili. Lahat yan sila, ito, si Danao, ayan o. Nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Magkano bang, ilan bang pinatay mo? Dumaan yan. Ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka-police chief. Pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo. Danao, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na nakatali yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Koy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko. Kasama sina dating PIDEA Chief Isidro La Peña, dating NBI Chief Dante Guieran. Kayong lahat ng mga chief of police dumaan sa Davao. And I would like to take this opportunity with the permission of the chairman that I would like to thank you, Mr. President, for your war on drugs.
If there was no war on drugs, there is no Senator Bato. Maraming salamat po doon sa opportunity na binigyan mo sa akin na maging chief PNP at ako'y naging senador ngayon dahil doon sa war on drugs. Maraming salamat. Ako nakikinig At dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Natatawa lang po ako dyan eh. Wala naman akong kinalaman dyan sa war on drugs na yan eh. As a matter of fact, yung charge sa aking extrajudicial killing, wala pong katotohanan yan. Kailanman ay hindi ako nagtangka na makilahok dyan sa kung mayroon mang extrajudicial killing na yan. Ako po ay nanungkulan lamang bilang isang abogado at saka DOJ Secretary. Nabasa ko po doon sa mga news report na ako daw po ay iniimbestigahan tungkol doon sa aking paghawak bilang abogado ni Pangulong Duterte nung siya ay mayor pa noong mga 2009, 2010 at saka nung iba daw pong mga members ng Davao Death Squad. Una-una po, hindi ako natatakot dyan sapagkat tulad ng sabi ko na ako yung interview ni Miss Pinky Webb doon sa kanyang on point, wala akong kasalanan dyan. Hindi ko yan kinatatakutan. Ikalawa, wala akong magagawa dyan. Kung talagang ako'y aristuin, nandito lang ako. Hindi ako maaaring magtago sapagkat ako'y naghahanap buhay. Pag ako'y nagtago, walang maghahanap buhay sa pamilya ko. Kaya nandito lang ako. I'm going to face anything. Ang sana lang, ang hiling ko, ay yung maging malinaw na kung anong basehan, kung ano ang patakaran tungkol dito sa warrant of arrest na i-issue ng ICC. All of them served directly to former President Rodrigo Duterte. This is, kung iisipin natin, an open secret na. And the Filipino people still supported it. Lalo na nung siya ay tumatakbo pa lamang. So kung iisipin natin it's not really just the Dutertes and the higher ranking officials na pumatay sa mga alleged drug suspects, while the rich drug lords flee the country and party. We have blood in our hands. Tayo mga Pilipino, we have blood in our hands as a collective. And we seem to be parading it, lalo na at the Duterte family is still the front runner in the national politics. Lalo na at again, si Bongo, si Bato de la Rosa, top 1 at top 3 sa pagkasenador. Malakas ang hatak ng mga Duterte at kanilang mga supporters. Tatandaan din natin na kung tutuusin, hindi si Trillanes sa pinakamalaking kalaban ni Duterte. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampaling ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you, sampaling ko sa Mr. Chairman, session suspended. Session suspended. The biggest enemy of Duterte ay ang kanyang sarili. The fact na hindi niya mapigilan ang kanyang bunganga. Meron akong death squad. Pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko, patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Bakit mo isakripisyo yan sila? Pero ayos lang yan. Total naman, ready na si Duterte noon pa man na harapin ang ICC, di ba? I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time.
At yan ang pagtatapos ng News and Worthy Recap Weekly Edition for roughly the second week of February 2026. Mag-suggest some more topics and or corrections to the balitas if you feel I misrepresented them in any way. Salamat sa panonood mga kabayang Avor me, like, subscribe, and follow my links sa socials on Avor Joseph that will be linked down below. Sa susunod muli of course, paalam. Peace.